Rumaragas ang pagpapala po sa ating lahat. Para sa ating pangaraw-araw na talata, tayo ngayon ay nasa Levitico Kapitulo 6, sa versikulo 24 hanggang versikulo 30. At sinalita ng Panginoon kay Moses na sinasabi, salitain mo kay Aaron at sa salitain mo kay Aaron at sa kanyang mga anak na sabihin, ito ang kautusan tungkol sa handog dahil sa kasalanan. Sa dakong pinagpapatayan ng handog na susunugin ay doon papatayin ang handog dahil sa kasalanan. Sa harap ng Panginoon, kabanal-banalang bagay na ang saserdote maghandog niyaon dahil sa kasalanan ay kakain niyaon sa dakong banal, kakanin sa looban ng tabernakulo ng kapisanan. Anumang humipo ng laman niyaon ay magiging banal, at pagka pumilansik ang dugo sa alinmang damit ay lalabhan mo yaong napilansikan sa dakong banal. Datapwat ang sisidlang lupa na pinaglutuan ay babasagin, at kung niluto sa sisidlang tanso ay lilinisin at babanlawan ng tubig. Bawat lalaki sa mga saserdote ay kakain niyaon, bagay ngang banalan, at hindi kakanin ang anumang handog dahil sa kasalanan. Kung may dugo niyaon, ipinasok sa tabernakulo ng kapisanan upang ipagtubos sa dakong banal sa apoy na susunugin. So, ang highlight ng passage na to ay yung kahalagahan ng sacrificial offering na sin offering na sinusunog at ginagawang burnt offering ng mga Israelites noong Old Testament. So yes, noong Old Testament, para sila ay walang sala o mapatawad ng Panginoon, so require ni Lord na sila ay mag-sin offering. Diba? So ngayon, alalahanin natin na sa New Testament na tayo. Hindi na natin ginagawa yung sin offering, yung burnt offering, yung sacrificial offering, yung fragrant offering, yung incense offering, etc. etc. Ang dami nun. Para lang mapatawad ng Diyos. So kasi nga, si Jesus, ginawa niya na ang lahat doon sa Calvary or doon sa Kalbaryo, di ba? So ang Panginoong Jesus na mismo ang naging sacrificial offering in behalf of us. So, gaano ka ba makasalanan para isipin mong hindi ka na kayang baguhin ng Diyos? So, si Moses, alam natin si Moses, may pinatay siyang Egyptian. So, syempre, naging siyang mamamatay tao. So, murderer siya. Diba? And at the same time, nagtago siya. Diba? Umalis siya sa Egypt kasi nga, nalaman ng Pharaoh na may pinatay siya. So, naging siyang fugitive. Pero kalaunan, naging siyang lingkod ng Diyos. At, syempre, kilala natin si Saul na kalaunan naging Apostle Paul. So, si Paul, bago siya naging Apostle Paul, napakarami niyang pinatay na mga Christian. Ang dami niyang pinatay na mga Christian. Example, si Stephen and yung mga unang martir nung panahon na yaon na yun na nga, si Paul mismo nag-utos ng stone to death. So, pinagbabato ng bato hanggang mamatay, di ba? Pero kalaunan si Apostle Paul, naging Apostle Paul, na-encounter niya si Jesus. At kalaunan, napatawad siya ng Panginoon. At yun nga, nagsiyang Apostle Paul. Si Peter, dinenay niya si Jesus. Pero kalaunan, na-reconnect siya kay Jesus after nung resurrection, di ba?
So yes, hindi ko alam kung gaano ka makasalanan. So regardless kung gaano ka makasalanan, kaya kang patawarin ng Panginoong Hesus. So, meron tinatawag na Adamic sin, yung mga namana mo pa sa mga ninuno mo na kasalanan. Pero pati yun kayang patawarin ng Panginoong Hesus. Di ba? So yes, regardless kung gaano ka makasalanan, ganon ka makapangyarihan ang dugo ng Panginoong Hesus na kaya kang linisin. So, ganon ka makapangyarihan ang dugo ng Panginoong Hesus. May kakayahang magpatawad, na magpabago ng buhay, ng pati ng pag-iisip at ng buong buhay mo, di ba? So, sa mga nakaranas na ng kapangyarihan ng Panginoong Hesus, ano naman ang experience nyo? Paano kayo binago ng dugo ng Panginoong Hesus? So, syempre, pag ikaw ay pinatawad na ng Panginoon, ina-accept mo na siya bilang iyong Lord and Savior, di ba? So, sa mga nakaranas na yaon, pwede nyo naman siguro i-comment sa comment section yung mga na-experience nyo kung paano kayo binago ng Panginoon, di ba? Para naman makita ng iba. So, thank you. At nang makarelate din yung iba.